Magandang gabi po. Ako po si Sis Nida de la Cruz from Bethany Baptist Rome Outreach. Maibabahagi po ako sa inyo tungkol sa plano ng kaligtasan. Ito po ay ang 5 kulay ng aklat. Ito po ang 5 aklat. Sa araw na ito, sa gabing ito ay ibabahagi ko po ang wordless book. Ang unang pahina po ay ang kulay itim po. Ito po ay nagsasimbolo ng kasalanan. Dahil sa kasalanan, tayo po ay nahiwalay sa Diyos. Sabi po sa Romans 3:10, "It is written, there is none righteous, no not one." Ay wala pong matuwid, kahit ni isa. Tayo po ay makasalanan, ikaw at ako. Ang pangalawang aklat po ay ang kulay pula. Ito po ay nagsisimbolo ng pag-ibig o pagmamahal. Ang higit sa lahat ay ang banal na dugo ni Kristo. Ang dugo ni Kristo, siya po ang nagbayad sa ating mga kasalanan. Kasi sabi po sa Romans 5:8, "But God commanded His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us." Ang tatlong pahina po ay ang kulay puti. Ito po ay nagsisimbolo ng kalinisan. Sa paglilinis sa pamagitan ng banal na dugo ni Kristo. Sabi po sa Hebrew 9:22, "And almost all things are by the law, purged with blood, without shedding of blood is no remission." So, kung wala ang dugo ni Kristo, ay hindi po tayo mahugasan. At ang sunod na kulay ay ang kulay yellow. Ang Diyos ay may promise po siya na binigay sa atin na buhay na walang hanggan. Kasi sabi sa Ephesians 2:8-9, "For by grace are ye saved, through faith, and that not of yourself, it is the gift of God, not of works, lest anyone should boast." So, sa biyaya lang po tayo maliligtas sa ating mga kasalanan, hindi sa gawa. Ang biyaya lang po na tayo ay maligtas. Upang maligtas tayo, may paraan po na makarating po tayo sa kalalwalhatian ng langit. Upang makamit natin ang kaligtasan, may paraan po. Tayo po ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Sabi po sa Luke 13:3, "I tell you nay, but except ye repent, shall always likewise perish." At gusto ng Panginoon na tayo po ay maligtas. Hindi niya gusto na mapunta po tayo sa impyerno. Kung gusto mong tanggapin ang Panginoong Hesus, magsisisi po at kausapin mo siya na tanggapin mo siya sa ang iyong personal na relasyon.
kung i-accept mo siya, sasamahan po kita sa isang panalangin. Itong panalangin po ay hindi po makapagligtas. Pero ito po ay isang example lang po na ikaw po ay makipag-usap sa Panginoon. Samahan mo po ako sa panalangin. Panginoong Hesus, salamat po sa buhay na walang hanggan na binigay mo po sa akin. Pinagsisihan ko po ang aking mga kasalanan. Tinatanggap po kita bilang aking sariling tagapagligtas sa aking buhay. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa iyong salita na aking napakinggan. At ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Pero hindi po nagtatapos dito. Gusto ng Panginoon na tayo po ay lumago. Ang gusto po ng Panginoon na ikaw ay sundin mo ang kalooban niya upang ikaw po ay lumago sa pananampalataya. Sabi po ng 2 Peter 3:18, but grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus, Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. To God be all the glory. 7,